AC, give us more details on this. That's right, just moments ago, the Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 has issued an order for the issuance of an arrest warrant against Senator Laila De Lima and two of her co-accused, former Bucor Chief Rafael Ragos and her former aide Ronnie Daya. Now, we saw the actual document. It's just a one-page document, and it basically says that after careful evaluation of the information or of the charge sheet and all the evidence presented by the DOJ, the court finds sufficient probable cause for the issuance of an arrest warrant against the three individuals. It was signed by Branch 204 Judge Juanita Guerrero. But we were told by the branch clerk that this is not yet the actual arrest warrant. We're told that they also have prepared the document, the arrest warrant itself, but they have yet to release it, or they have yet to transfer it to the RTC sheriff, who will be tasked to deliver it to the law enforcement agency. So at this point, we're told that the document, the actual arrest warrant, is still here with Branch 204. So we're waiting for it to be issued at any moment now. So, AC, this is just an order by the judge of Branch 204 of the Muntinlupa Regional Trial Court to issue an arrest warrant for Senator Laila De Lima and her co-respondents. But when will the warrant actually be issued? How long does this process usually take? Well, we're told that they've already prepared it, so we're not certain what they're actually waiting for at this point. When we asked them if it will be issued today, they just said that there is a possibility that it will be issued, which is why we're also just on standby, monitoring the development here right outside the door of the office of the Clerk of Court of Branch 204 now. As I said, I saw the document. It's just an order, and it's an order for the issuance of an arrest warrant, so it's not the actual warrant of arrest. And we also clarified that the document, which says that after careful evaluation of the charge sheet, that the judge is finding sufficient probable cause for an issuance of an arrest warrant. So I asked if this means that this is already a denial of the motion to quash filed by Senator Laila De Lima. The staff tells me that the motion to quash is actually still on the calendar. They will still proceed with the scheduled hearing for tomorrow. So I guess it means that this is not necessarily a denial already or a resolution of the motion to quash filed by Senator De Lima. All right, thank you. AC Nichols reporting on the line from the Muntinlupa Regional Trial Court. We'll be bringing you more on this breaking news story in the succeeding newscast. Stay tuned for more here on CNN Philippines. Inihahanda na ng PNP Custodial Services ang posibleng maging detention cell ni Senadora Laila De Lima. Ito ay kung sakaling sa loob ng kampo ikulong ang senadora sa oras na makapag-issue ang korte ng arrest warrant laban sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng pambansang pulisya na si Police Senior Superintendent Leonardo Carlos, agad itong inihanda matapos ialok ni PNP Chief Ronald De La Rosa ang PNP Custodial Center kay De Lima. Kung sakaling makulong ito sa loob ng kampo, makakasama ni De Lima sina dating Senador Jingo Estrada at Bong Revilla Jr. When the Chief PNP said we will accommodate, then automatically HSS and the custodial service, custodial center in charge, take the necessary action to prepare that space. Senador Laila De Lima dapat umanong magbitiw sa pwesto para linisin ang kanyang pangalan kaugnay sa mga kasong isinampalaban sa kanya. Kung sino itong mambabatas ang nambungkahi, alamin natin sa report ni Joy Gumatay via phone patch. Joy?
Yes, Alex, hinimok nga ni Congressman Harry Roque si Senadora Leila de Lima na magbitiw sa pwesto sa lalong madaling panahon at linisin ang kanyang pangalan sa patong-patong na drug charges at ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kongresista, hindi umano nakakatulong sa sitwasyon ni de Lima ang paninirang puri niya kay Pangulong Duterte dahil niyuyurakan lamang niya ang demokrasya ng bansa. Matatandaang ipinagtanggol pa ng senadora ang kanyang sarili laban sa mga paratang na ibinabato sa kanya. Binigyang diin ni de Lima na kailanman ay hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala naman sa kanya si Senador Kiko Pangilinan na nangakong uungkatin ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Samantala, sa kasagsagan naman ng maanghang na pahayag ni retired police officer Arthur Las Cañas laban sa ating presidente, planong maghahain ni Congressman Roque ng panukalang batas para gawing 10 taon imbis na 6 na taon ang parusa sa mga individual na nagbibitaw ng false testimonies. Samantala, hinikayat rin ng kongresista ang taong bayan na huwag magpapalinlang sa kung sino-sino naninira sa ating punong ehekutibo, gayong totoo si Pangulong Duterte sa kanyang pangako na pagsasakatuparan ng tunay na pagbabago sa bansa. At yan na muna ang ating pinakahuling ulat para pa rin sa PTV News, Joy Gumatay. Maraming salamat, Joy Gumatay. Hindi naman nakatutulong kay Senadora Leila de Lima ang mga binibitawang salita nito laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang patuloy na paninira ng senadora sa Pangulo ay maaari itong magiging criminal liability dahil po sa pagsasalita ng hindi maganda at makapanghihikayat na posibleng mauwi ito sa pagre-rebelde. Sa ilalim kasi ng batas, ang inciting to sedition niya ay isang krimen kahit na walang direktang partisipasyon at ito ay sa pamagitan lamang ng mga salita dahil sa pagre-rebelde o paghihiganti laban sa isang pinuno ng bansa o otoridad. Inimok ni Congressman Harry Roque si Senator Leila de Lima na magbitiw na lamang sa pwesto upang linisin ang kanyang pangalan. Samantala, maghahain naman si Roque ng panukalang batas na naglalayong gawing 10 taon ang pagkakabilanggo ng mga individual na nagbibitaw ng maling pahayag. May report si Joy Gumatay. Hinimok ni Congressman Harry Roque si Senadora Leila de Lima na magbitiw sa pwesto sa lalong madaling panahon at linisin ang kanyang pangalan sa patong-patong na drug charges at ethics complaint na isinampa laban sa kanya. Ayon sa kongresista, hindi umano nakakatulong sa sitwasyon ni de Lima ang paninirang puri niya kay Pangulong Duterte dahil niyuyurakan lamang niya ang demokrasya ng bansa. Matatandaang ipinagtanggol ng senadora ang kanyang sarili laban sa mga paratang na ibinato sa kanya. Binigyang diin ni de Lima na kailanman ay hindi niya inabuso ang kanyang kapangyarihan. Naniniwala sa kanya si Senador Kiko Pangilinan na nangakong uungkatin ang katotohanan sa likod ng kontrobersiyang ito. Pero ani Congressman Roque, she deserves more. So tama siya, she doesn't deserve it because she deserves more. She was Secretary of Justice and instead of according the nation justice, siya pa po ang gumawa ng krimen. She deserves more. samantala sa kasagsagan naman ng maanghang na pahayag ni retired police officer Arthur Las Cañas laban sa presidente, planong maghain ni Congressman Roque ng panukalang batas para gawing 10 taon imbis na 6 na taon ang parusa sa mga individual na magbibitaw ng false testimonies. Sa akin, pikam-pika na ako sa mga nagsisinungaling sa Kongreso. Hindi dapat nagsisinungaling sa Kongreso dahil pag ikay nagsinungaling sa Kongreso, nagsisinungaling ka sa sambayan ng Pilipino. Pinaalalahanan naman ng kongresista ang publiko na huwag basta-basta magpapalinlang sa kung sino-sinong naninira sa ating punong ehekutibo. Gayong totoo si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pangakong pagsasakatuparan ng tunay na pagbabago sa bansa. Para sa PTV News, Joy Gumatay. Sa inyong lahat. My first question is addressed to Superintendent Glenn Dumlao. Are you convinced, Superintendent Glenn Dumlao, that the case of Mr. G is indeed a case of kidnapping for ransom? In other words, that the original intention was to abduct and to extort or to demand ransom. Kaya lang, napatay nga. That's why complex na with homicide. Are you convinced? Base ma'am sa investigasyon namin at saka sa pag-interview ko sa mga respondent, lalo na kay Attorney Rafael Dumlao, ang nakikita kong lumalabas ma'am is talagang papatayin.
Although, ang medyo perplexing po sa akin dito ay bakit ito pinatay on the very day that he was abducted. If the intention was to extort money to demand for ransom, it's quite unusual that you kill immediately the subject. Yes, ma'am. Di ba? Although kasi nung nakuha na namin, ma'am, yung statement ni Attorney Dumlao, nung una, kasi may pinalabas po siya na